Posibleng bumaba na ang presyo ng galunggong sa mga pamilihan ayon yan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yan ay matapos i-lift ng BIFAR ang fishing ban sa karagatang sakop ng Northern Mindanao. Kaya naman inaasahan ang pagdami ng supply ng mga naturang isda. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Matagal lang hindi bumibili ng galunggong si Amid dahil sa taas ng presyo nito. Ngayong araw, namili siya ng salmon sa halagang 100 piso para sa iluluto niyang pangat. Ito ang diskarte ni Amid para mapagkasya ang kanyang budget. Para makatipid ano lang yung isang piraso ay natin para dalawang kainan po. Ang benta naman ni Ani sa kanyang mga panindang galunggong parang panapanahon lang. Minsan mabenta, minsan matumal. Kaya para makaubos, binibenta niya ang galunggong na kanyang nahangho sa halagang 100 piso kada tumpok. Aminadong nahihirapan rin siyang mapaubos ang mga galunggong na binibenta niya. Mahal din po sir kasi pakyawan din. May minsan prosen, sariwa, 10,000 isang banyera, gano'n. Kaya mahirap. Sa pinakauling monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 380 pesos ang presyo kada kilo ng lokal na galunggong, habang 300 pesos naman ang kada kilo ng imported sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, inaasahan na bababa ang presyo ng galunggong matapos alisin ang fishing ban sa katubigan sakop ng Northern Palawan bilang bahagi ng conservation measure na ipinapatupad ng pamahalaan. Sinabi ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera na tataas na muli ang volume ng galunggong sa mga pamilihan sa mga susunod na linggo. We're expecting na in the coming weeks bababa na yung presyo dahil makakabalik na yung mga pumalaot at i-expect na natin ang pagtaas ng supply sa ating mga pamilihan. Inaasahan na bababa ng 180 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng galunggong sa oras na muling manumbalik ang supply nito sa normal. Sinisiguro rin ng BIFAR na mararamdaman ng mga consumer ang pagbaba ng presyo ng galunggong sa mga pamilihan. Tuloy-tuloy naman ang pagsasagawa ng pamahalaan ng mga pamamaraan para masiguro natin na nararamdaman ng publiko yung pagbaba ng presyo dahil sa sa pagdami ng supply, no? At yun ang patuloy na isinusulong natin na mabawasan yung layers kumbaga doon sa market para mas maramdaman ng mga mamimili yung pagbaba ng presyo. Habang hindi pa bumababa ang presyo ng galunggong, hinikayat naman ng BIFAR ang publiko na bumili ng mas murang isda. Abundant ang ating ang ating supply naman pagdating sa aquaculture, nandiyan yung tilapia natin, nandiyan yung bangus na masasabi din naman natin ay sapat na source ng protina, yung dietary protein na kinukuha natin sa isda. So meron naman tayong aquaculture production. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.